Hello, good evening. This is Ninya na mas piniling magnegosyo kaysa magpatuloy na maging empleyado. So, pag-usapan natin ngayon is about choosing the right circle of friends, ganun. So, ako talaga, umpisa bata ako, ilan lang ba yung, sa elementary ang naalala ko, yung close friend ko is parang isa lang. Tapos hindi rin yung nagtagal. Nung nag-high school na kasi, iba na yung school na pinasukan niya. Nag-private school siya, ako nasa public pa rin. So, from primary school to tertiary school, tertiary hindi, primary school. Primary education, tama ba? Primary education to tertiary education. Nag-public talaga ako. Oo. Sa masters lang ako nag-private. Private yung masters ko, yung school na pinasukan ko. So, sa elementary, isang friend lang yung naalala ko. Oo, tapos, naalala ko pa parang inaano ako ng nanay ko noon na huwag na daw ako makipag-kaibigan sa mga ganito, ganyan. Ayaw niyang makipag-kaibigan ako dun sa ano na yun. Alam mo yun, syempre ang nanay is tinitingnan lang din naman kung ano yung makakabuti. So parang siguro nakita niya ganyan, ganyan, hindi siya mabuti influence. Pero wala kasi akong ibang close, parang wala akong ibang close na ano, yun lang talaga yung naalala ko. Siya talaga yung close ko. Tapos kasi palagi akong naano na ano ako, talkative ako, palagi ako nasabihan na talkative ako, ganyan, ganyan. So ang iniisip ni ng mama ko na talkative yung kaibigan ko. Kaya na ano na huwag akong tumabi sa kanya, ganyan, ganyan. Eh, maano din talaga ako, ano ba yun? Ma Maano ako ba, machika ako 'pag komportable na ako sa tao. Pero hindi ko alam nung bata pa ako kung ano, basta palagi akong nasabihan talkative daw ako, ganyan, ganyan. So, isa lang talaga yung ano ko, friend ko nun. Nung nag-high school naman, sino ba? Ang masasabi ko na best friend ko, isa lang din. Pero meron akong mga kababata, tatlo sila kasi nga, umpisa elementary, same kami ng school hanggang nag-high school. So, parang kababata kasi same kaming edad o sabay kaming lumaki. Isang kapitbahay ko na lalaki, meron ding gay. Tapos, pero medyo distansya yung bahay nila nun. Pero nadadaanan pa kasi yung bahay namin. So, parang kami, yung kapitbahay ko na lalaki, tapos ako, kami yung dikit talaga yung bahay. So, nadadaanan yung bahay namin bago pa yung bahay ng gay. Tapos yung isang babae na, ano siya, nag-out na siya ngayon, parang lesbian pa siya. Basta ganun, basta gay din siya, ganun. So, in total, dalawang gay, tapos isang lalaki, tapos ako. So, parang inaano ko siya as kababata, no, sila as kababata. So, sila yung palagi kong kasabay, pauwi, na minsan sabay kami papuntang school nung kapitbahay ko, pero minsan-minsan lang. Kasi may sarili, parang hinahatid ata sila. Hinahatid ba sila nun ng nanay niya? O kasi parang may sidecar sila ng or single motor, ganun. So, hinahatid sila. So, ako, minsan na ano, pag uwi lang talaga, yung uwian na kasi naglalakad lang kami pag uwian kasi wala namang aanuhin na oras, diba? So, naglalakad. So, kami na magkasabay pag hapon na uwi na. So, yun yung ano, every uwian, sila na yung kasama ko. So, ano ba yun? Nag, nagkikwentuhan kami, mga ano ng buhay-buhay, ganyan-ganyan. Tapos, nung ano na, pero isa lang talaga yung best friend ko nun. Isa yung tinuturing ko talaga na best friend kasi nga, palagi kami kasama, pag kumakain, pag nag-snacks. Alam mo yun, pagdating sa school, siya na yung ano ko kasama ko, ganun. Tapos, kasi may iba-ibang circle of friends din yung mga kababata ko, ganun. So, pag nasa school na, yung best friend ko na yung kasama ko, lagi ko kausap, ganyan, ganyan. Eh, malayo din kasi yung bahay nun. Pero minsan, napupunta ako sa bahay nila, ganun. Pag, for example, walang klase or weekends, pag may mga practice, tapos doon kami magpa-practice sa bahay nila, minsan doon kami kumakain, pag lunchtime, bumabalik na sa school, ganun. So, ganun yung nangyari. And then, ang sila kasi yung mga kababata ko, tapos yung best friend ko, nagtuloy-tuloy sila hanggang college. Oo, kasi may mga kaya din talaga yun, may mga kaya. So, ako na ano, walang-wala talaga, walang-wala. So, ako nung time na yun, nag-stop ako, di ba, nasabi ko sa inyo, nag-stop ako ng 1 year. So, yung momentum ng friendship namin, nawala, kasi nga, wala din akong, wala akong cellphone noon. So, wala akong communication talaga sila as in zero. Kasi nga, kahit nagtatrabaho ako, hindi ko naisipan bumili ng cellphone kasi mas inuuna ko yung needs. Di ba, needs, pagkain, pangbayad ng mga utang, yung mga ganon, yung inauna ko, yung sinasahod ko doon na pupunta. Minsan, nakakabili din ako ng mga, yung gamit ko, personal, ano ko, ganon. Pero, yun, hindi ko talaga naisip na magbili ng cellphone kasi nga, wala naman din akong kukontakin, parang wala naman sa isipan ko yun kasi nga, wala yun sa akin yung jojowa sa high school, wala yan, di yan uso. Parang yung thinking ko kasi noon, mahirap ka na nga, tapos magjojowa ka pa. Parang ganun, mahirap ka na nga, tapos magjojowa ka pa na maaga. Ganun yung aking thinking. Parang wala akong karapatang magjojowa or mag-crush-crush kasi mahirap ako. Parang ganun yung ano ko. Pangit yun, pero I mean, nakakatulong naman kasi syempre bata pa, di ba? Bata pa, so at least hindi ako naging biktima. Hindi ako na teenage pregnancy, di ba? Oh, kasi dahil doon sa thinking na yun na wala akong karapatang magjojowa kasi nga wala akong pera o wala kaming pera. So dapat hindi nagjojowa-jowa, ganun. So, tapos yun, elementary, hindi ko yun, mga kababata, hindi kami close ng mga kababata ko ng elementary. Wala akong maalala, basta isa lang talaga, tapos hindi naman nagtuloy ng high school. So yung mga close ko sa high school, hindi rin siya nagtuloy hanggang college. So every, academic journey ko, elementary, high school, hindi siya pang ano lang yan. Ganyan lang, natatapos din, parang ganun. Itong sa college naman,
Yung unang naging friend ko lalaki kasi classmate kami sa political science, no? Nagkaklase kami minor subjects namin. Isa yan sa minor subject na kinuha ko nga. Na, before, nung nasa college pa. So, nagkaklase kami. Hindi ko rin siya masyadong napapansin nung time na yun. Ano lang talaga kami. Nung nagkakausap lang kami personal, nung nag-a-apply na kami sa social work na mag-apply kami kasi mag-shift kami kasi nga siya parang literature ata yung kinuha niya yun. AB literature. Tapos ako, sa ibang college naman. Oo. Tapos, yun, doon kami nagkakausap na ganyan-ganyan. Tapos hanggang kami na yung magkasama. Oo, di na namin namalayan. Kami na ang magkasama palagi. Hanggang sa hanggang sa nag-umpisa na yung nagpa-enroll, tapos nag-umpisa yung klase. Kami na yung magkasama. Oo, akala nga nila like close, super close kami. Akala ng mga kaklase namin sa social work. Kasi kami talaga ang nakikita nila magkasabay. Oo, magkasama, palagi nagkakausap. Akala nila like close kami, same kami ng college bago kami nag-social work. Akala nila same kami ng college, same kami ng course. So akala lang nila. Tapos nung nag-umpisa na yung klase, kami lang din ang magkatabi, pero hindi kami as in yung super nag-uusap. Alam mo yun? Kasi nga parehas kaming bago, tapos parehas pa kaming like mahiyain din yun eh. Pero pag nakilala mo siya, marami ding chika sa buhay, yun, tukatin, gano'n. So kami yung kami yung palaging sama-sama, ganyan. Tapos palaging magkatabi. Tapos ang nangyari nun, naging na naman, may isang nadagdag, naging friend naman namin, may nadagdag isang babae naman. O yung yung pinuntuhan, nag-attend ako ng kasal. Kinasal na siya. So, nag-attend ako last 2023. Oo. Tapos, sumunod na, 3 na kami. Sumunod naman, naging close naman namin. Naging close ko naman yung friend ko na tumulong sa akin. Yung sinabi ko, pinento ko sa inyo na hatid sundo ako sa bahay puntang school. Ganun, school, pa-uwi ba? Ganun. Papunta, tapos pa-uwi, hatid ako, ganun. Hatid sundo talaga. So yun, hanggang ngayon, kami pa rin magkaibigan pa rin, close pa rin, ganun. Kahit hindi kami consistent na nag-uusap, pero alam mo yun, yung, ano ba yan? Alam namin na magkaibigan kami. Alam mo yun, yung nandun pa rin yung, memories, ganun, memories bring back. Tapos, parang, hindi nga once a month. Minsan lang, pag parang feel ko, parang, may nag-speak sa akin, bigla ko maisip na, kumustahin ko kaya sila, kumustahin ko sa ganito, ganyan. So yun, nag-message ako, kinukumusta ko sila, ganyan, kumusta yung buhay nila. Tapos, may mga naman din kasi, social media, so nakikita ko ano mga ganap sa buhay, ganyan. Tapos, yun lang, sila lang talaga as in hanggang ngayon, like, silang tatlo talaga yung pero meron silang mga circle of friends din, di ba? May mga circle of friends din sila. Pero yung sa part ko, sila talagang tatlo. Yung friends ko lang na as in, ko talaga na friends. Tapos yung iba na, may mga ka-close naman na ibang pero alam mo yun, kaklase lang. Ganun ko sila tinitingnan. Hindi sa level ng, iba yung level na Ako, grabe kasi ako mag-value ng friendship. Lalo na kung kaibigan kang totoo at maayos ka. Ako mag-value. Like, parang jowa ko yan na magsiselos ako pag may ibang kasama. Silosa ako sa friends, pero silosa ba ako sa jowa? Silosa ba ako sa jowa, Tinatanong. Silosa ba ako sa jowa? Hindi daw. Hindi daw. Hindi daw silosa sa jowa. Kasi hindi naman, hinayaan ko lang din naman yan siya. Minsan, inaano ko lang yan, ini-emberna ko lang yan siya. Iniinis ko lang yan siya pag ngiti-ngiti siya sa ngiti-ngiti din, sino ka-chat mo? Ginaganyan ko lang siya, pero sa totoo, inaano ko lang siya. Like, pinagtitripan, ganun. Pero parang mas silosa ako sa friends. Alam mo yun, pag talaga ako, grabe ako mag-value ng kaibigan. Alam mo yun, yung pag nasasaktan yung kaibigan ko, like may something na ginagawa sa kanya, gano'n. Tapos naiinis ako. Ganun, alam mo yun, ganun din naman ako sa like, pamilya, sa o kahit sa jowa ko, pag may mga something to issue yan. Tsaka hindi lang siya as in na tinitingnan ko sila as kaibigan, pero parang, alam mo yun, parang kapatid na rin, yung gano'n, parang kapatid na rin yung, parang turingan, gano'n, na, alam mo yun, pinagdadasal mo rin sila, pinaano mo rin sila na, maano niya rin yung ma-achieve din nila yung dreams nila. Alam mo yun, yung ganun. Oo, ganun na level na pinagdadasal nyo yung isa't isa. At hindi mo marirealize ang value ng true and good circle of friends until you're fighting for your life, you're fighting for, yung emotional and psychological, yung mental health mo, kumbaga. Kasi, ang laking tulong nila talaga, lalo na yung friend ko na lalaki, kasi siya, Christian kasi siya, and then siya yung mas, parang, nung time na yon sa aming apat, siya yung mas, yung sa Panginoon, kasi convert niya lang ng alam naman, pag Christian, hindi naman lahat, pero siya, hindi naman lahat ng Christian, depende pa rin yan sa tao, like, wala naman sa relihiyon, pero nung time na yon siya yung mas, sa Panginoon, ganun. So, ang nangyayari, trigger warning, baka hindi ko mapigilang may share. So, na-share ko ba to? Parang na-share ko naman to sa nanay ko. Hindi ko maalala.
Oo, na-share ko 'to sa nanay ko. Na-share ko sa nanay ko 'to. Parang sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Parang isa 'to sa ano, na shinare ko din talaga sa kanya para alam niya, 'di ba? Para alam niya kasi baka anong mangyari sa akin magugulat siya na ganito ganyan. So, meron akong sige share ko na lang kasi nga para din aware din ang lahat, no? Aware ang lahat. Meron akong ano, para sa same ng mga pinagdadaanan ko rin. Maging ano din kayo, maging maingat kayo, para alam niyo rin yung gagawin niyo kasi hindi naman lahat gustong i-end yung buhay nila. Trigger warning talaga. Trigger warning 'to. So, hindi naman lahat gustong i-end yung buhay nila pero napipilitan silang i-end dahil sa sobrang sakit. Like, kasi hindi na sila okay, mentally unhealthy na sila. Oo. Kaya totoo totoo talaga ang ano, mental health talaga is delikado. Oo, mas delikado siya sa ibang sakit. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung paano, alam mo yun, yung hindi lang siya lagnat na iinuman mo ng gamot ng paracetamol, maging ay okay ka na kinabukasan, hindi kasi siya ganun. So, delikado siya. So, meron akong suicidal thoughts. Umpisa pa ng, kasi yung kasama ko yung pamilya ko, kahit yung kasama ko yung pamilya ko, meron akong ganun. Like, kasi naka-experience ako ng bullying, from time to time nakakarinig ako ng mga negative na remarks from mga tao, palibot ko. Hindi ko na lang i-pinpoint, pero yun, mga taong nakapalibot sa akin, nakakarinig ako palagi ng negative na remarks. Like, bobo ako, hindi ko kaya yan, ganyan, ganyan. Meron pang time na nagtatago ako pag nag-answer ako ng assignment. Kasi ayaw kong maano na mali yung ginagawa ko kasi nga masabihan na naman ako ng ganun. So, ganun siya. And then, alam mo yun, kahit sa school, pag nakakuha ako ng mataas na marka, kini-question ako kasi baka tinuruan daw ako ng kapatid ko. Naalala ko yun, yung third year high school ako. Kasi, yung subject, yung assignment na yun, specifically na assignment na yun, ano siya eh, chemistry. Parang ganun, chemistry. Tapos, nakuha ko kasi siya, like, naintindihan ko talaga siya kasi nga, nakafocus ako. Nakafocus ako sa, ano, pakikinig, and then, nagets ko talaga kung paano siya isosolve. So, ang nangyayari, malaki yung score ko. Malaki yung score ko, tapos, sinabihan, parang, inano ako nga, parang tinanong ako, na, parang, ikaw ba nag-answer niyan? Parang ganun. So, ikaw ba nag-answer niyan? Baka tinuruan ka ng ate mo? Parang ganun. Ganun yung ano, parang kini-question nila, na bakit ganun yung score ko. So, alam mo yung ganun na feeling na, ano akala mo sa akin, parang ang bobo ko na talaga na tao na hindi maintindihan. Kasi para sa akin, simple na assignment lang yun na, ano, mabilis lang talagang ansiran. Pero ako talaga ang nag-answer nun. Ako talaga. Never akong hindi ko maalala kung ano. Parang never naman ako nagpaturo ng assignment. Siguro sa bata pa ako kasi hindi ko na din maalala. Pero sa mga naalala ko, na ano ako ng muwang, parang high school, parang wala naman. Siguro magtatanong lang, pero hindi yung as in paturo na ano. Tanong lang na ganito ganyan, anong ibig sabihin ganyan ganyan, ganon. Pero hindi yung paturo na ano na talaga na sila na yung magsosolve, ganon. Wala. So, ayun, meron akong suicidal thoughts na pinipigilan ko yung huminga, inaano ko ng unan yung mukha ko. Alam mo yun, ginagan ko ng unan yung mukha ko para hindi ako makahinga. Tapos, ayun, pinipigilan kong huminga siguro mga ilang minuto din. Hanggang sa hindi ko na kaya na maano ko na mapilitan na akong sige hihinga na lang ako ulit. Parang ganun. Kasi hindi pala siya madaling gawin. Hindi pala siya madaling i-end yung buhay mo ng ganun. So, sabi, naiyak ako. I'm sharing this para din maano kayo ba kung meron kayong mga ganun na pinagdadaanan. Like, ang ano lang talaga, pag meron kang circle of friends na maayos yung isipan, mayroong Panginoon kasi tutulungan ka niyang bumalik, no? Tutulungan ka niyang ma tutulungan ka niyang ma-overcome yung ano na yun, yung feeling na yun, yung iniisip mo na masama sa buhay mo, ganun. So, yun, meron ako suicidal thoughts doon. Pero hindi nila alam, that time, hindi nila alam. Shinare ko na lang siya shinare ko sa nanay ko before ako nag-Manila. So, nung nagkagayan ako, nag-continue siya doon, kasi, yun, pangit yung ano ko doon, yung environment ko doon. Trabaho ko, pagod ako, tapos wala akong maayos na tulog. Tapos, yun, may sumasabay pa yung ano din sa bahay, yung nakaririnig ako ng mga ganun mga problema, ganun issue doon sa mga ano. So, yun, so halo-halo na nagpapatuloy yung ganun ko. And then, that time, yung pinagsasabihan ko talaga, ewan ko kung masasabi ko kasi to doon sa dalawang babae kong kaibigan. Basta ang alam ko, sinasabi ko to doon sa lalaki na kaibigan ko kasi siya yung, alam mo yun, siya yung napagsasabihan ko ng ano talaga, parang mas mabilis siya mapagsabihan ng mga ganun. And then, reachable din siya palagi. Parang available siya palagi. Parang ganun. Every time na kailangan ko ng kausap. Siya yung nandun kasi nga, single kasi siya eh. Yung dalawang friend ko na babae, meron na kasi silang kanya-kanyang priority sa buhay.
So, yung friend na lalaki, yun yung ano, kasi nga, wala siyang jowa, alam mo yun. So, every time na kailangan ko ng kausap, tapos pag naiisip ko yung ganun, alam ko kasi na mali, alam ko na mali. Pero hindi ko talaga trinay na ihangin yung sarili ko kasi nga, wala din sa bahay namin, wala din akong pagganuhan. Tapos nung, alam mo yun, ang ano lang ng ceiling. So parang ang iniisip ko, masasaktan na ako. Kasi hindi rin naman ako magaganong talaga, madededs. Kasi nga, ang baba lang, ang baba lang. Tapos, wala pang akong nakikita matibay din na, ano, walang matibay na, ano yun? Basta wala akong nakikita matibay na, ano, na tali, ganun. And then, yun nga, saan ba ako magtatali? Eh, wala nang ano, hindi nga siya, iniisip ko pa lang, ini-imagine ko parang sasakit lang yung dito ko, hindi rin ano, parang sasaktan ko lang yung sarili ko. Ganun. Magbibigay lang ako ng problema. Eh, hindi din naman matatapos, parang ganun. So, nung nagkagayan ako, ganun yung ginagawa ko. Sinasabi ko dun sa friend ko. Sabi ko, nandiyan mo siya. Sabi ko, friend, naiisip ko na naman yung ano, ganun. Alam niya na yun, pag sinasabi ko, naiisip ko na naman yung ganun, friend. Alam niya na, alam niya na kasi nakikwento ko sa kanya na meron akong ganun eh. So, pag may sinasabi akong ganun sa kanya, kahit hindi ko sinabi exact word, friend, naiisip ko na naman yung ganun. Sabi ko, alam niya na, yun yung ibig kong sabihin. Pero sabi niya magdasal ka. Tapos may isang time pa nun na bigla siyang nag-arrange ng prayer meeting. Nagpe-prayer meeting kami. May yung mga close niya rin na kaklase namin, ini-invite niya for prayer meeting. Tapos kami nag-share kami ng mga namin experience. So, nakatulong siya. So, importante, lalo na sa panahon ngayon, na grabe na yung ano ng mental health issue. Grabe na. So, importante talaga na you choose the right circle, no, na mga tao na nakapalibot sa'yo. Kaya, ako talaga, tama lang na ano din talaga ako, mapili din lang din talaga ako sa tao, sa kaibigan. Hindi ako basta-basta nagpapasok ng tao sa buhay ko. Ganon. Like, grabe yung wall ko. Bago kita papasukin, bago kita sabihin friend kita, sure na ako na mabuti kang tao. Ganon. Yung may maitutulong kang maganda. Ay, hindi naman as in tulong, kasi parang ano yan, no? Pero, may maidudulot, may influensyahan mo ako ng maganda. Parang ganun. May good influence ka, kumbaga. Good influence ka sa akin. Ganun ako. So, nakatulong yun na may ganun ako, na namimili ako ng tao. Kasi kung ibang tao kung hindi yun yung naging friend ko that time, no, nung season ng buhay ko, kung hindi sila yun, baka ang sinabi sa akin, inarte lang yan, be. Inarte lang yan, be. Ano lang yan, kadramahan mo lang yan. It's about your mind, hindi yan ano, ganyan-ganyan, hindi yan i-exist. Ano mo lang yan, kadramahan mo lang yan. Siguro patay na ako ngayon. Oo, pag ganun. Kasi wala akong malalapitan, wala akong makakapitan. Ganun. So, buti na lang meron talaga akong mga kaibigan ng matitino, mabubuting tao at alam yung mental health. Alam yung ganun. Kasi kung iba pa yun, ibang tao yung nasabihan ko, iba yung kaibigan, hindi maayos yung kaibigan ko. Patay na ako. Oo. Like, wala na akong ano, kasi wala na hope. Walang nakakaintindi sa akin. Oo. Kasi yun na lang yun yung last yun yung last na ano ko, na ganun. Kaya sinasabi ko sa kanya kasi nga, siya yung pinagkakatiwalaan ko. Alam ko na siya yung, ano, though, yung dalawa nga, kasi sabi ko may priority silang iba. Pero parang na-mention ko ata sa kanila. And then, yeah, ano lang din sila talaga, na ganyan-ganyan, pagdasal mo lang, ganun-ganun, malampasan mo rin. Pero yung friend ko na lalaki, inaano talaga niya ako, pagdasal, tapos he even arrange, talaga, prayer meeting agad-agad, hanggang naging every week yun, na nag-aano kami, nag-uusap kami about God, ganun. So, laking tulong talaga. So, yun. Sa yung payo ko sa inyo, yung lalo na sa may mga ganyan na, ano ba yan, issue or kinakaharap ngayon sa buhay, nahihirapang mag-ano sa problema mo yun, importante talaga na pumili kayo ng tao, ng kaibigan na may Panginoon, unang-una yun, naniniwala sa Panginoon, naiintindihan yung mental health, naiintindihan na hindi kadramahan lang yung nafe-feel, ano ka na, hopeless ka na, gusto mo nang end yung buhay mo, yung ganon. Importanteng meron kang tao na pinagkakatiwalaan na alam mong tutulungan ka, aahon ka niya, hihilain ka niya pataas. Hindi yung sabihan ka na, kadramahan lang yan, itulog mo yan, ganun. Or kumain ka lang, baka nagutom ka lang. Alam mo yun? So, ganun. Pag meron kayong awareness na lang din, no, sa iba, lalo na pag hindi ka naman, kung hindi mo alam yung mental health, wag mong banggitin yan, no, sa kaibigan mo, sa kakilala mo na merong mga ganun suicidal thoughts, feeling hopeless siya. Alam mo yun, malalaman mo yun na parang iba na yung sinasabi ng tao na yun, na parang wala na siyang pag-asa sa buhay, parang wala na siyang ganang mabuhay. Yun, please, wag mong sabihin kadramahan lang yan. Wag mong sabihin na ano ka kasi, kasalanan mo din yan eh. Ganyan-ganyan kasi mga choice sa buhay mo, ganyan-ganyan. O, wag mong isisibay kasi hindi nila ginusto yan. Hindi namin ginusto na meron kaming suicidal thoughts,
sa circumstances ng buhay, sa mga nangyayari, sa mga na-experience namin, yun yung nagtutulak na gusto na lang naming mawala, gano'n, no? So, ayun, sana hindi siya maano dito sa ano, pero yun, so awareness, kasi baka maano yung word na gano'n. So, yun, please, wag maging ano kayo, maging papili kayo sa words nyo, hindi porket may nakita kayong mali na nagawa ng tao, sasabihin nyo na mali yan, na ito dapat. No, wag kayong ano, kasi nga lahat tayo makasalanan. Lahat tayo makasalanan kung wala ang Panginoon, kung hindi siya nagpakamatay para sa atin. Nasa impyerno tayong lahat. Oo, walang malinis, walang ano sa atin. Oo, kung wala ang Panginoon. Pare-parehas lang tayo, makasalanan. Oo. Parents pa lang natin. Oo. Kanununuan pa lang natin, makasalanan. So, wag kayong ano no, pa-perfect na pag may maling nagawa yung tao, hala, judge kayo agad. O, yung ano, anak ng ano ngayon, alam nyo na, nakabalita, na ang batang-bata pa niya, ano siya, hindi lang self-inflict ang sabi, self-inflicted ba? So, baka ano nga siya, nag-ganern, or nag-ganyan, hindi natin alam. Pero, yun nga, dahil meron siyang mental health problem. Tapos, kung ano-ano pang, kahit na-interview na siya, na public, ano na yung, ano niya, di ba? May public awareness na, kumbaga, na ganun yung problema niya. Tapos kayo, na nanonood sa video, hindi ko kasi yun siya nakikita sa FYP ko. Pero, ngayon lang siya lumabas nung, ano, wala na siya, doon ko siya nakikita kasi pinag-share ng mga tao. Hindi na po re-repost, siguro ganun. Tapos, ngayon, magsabi kayo na ang parents dapat ano, oo, may ano ang parents, pero syempre kayo yung dahilan kasi nga sinasabi na, yung nang babash siya kanya. Oo, kayo yung isa talaga sa dahilan. Bakit ganun yung nangyari? Kasi nga, mga perfect kayo, masyado kayong perfect. Oo, kunting ano, ito lang naman ginawa sa inyo yung tao, puro kayo ano, dali yung hanash, di ba? Oo. Kaya, habang buhay nyo yung aanuhin, dadalhin, na may naano na tao dahil sa perfect din yung lahat. Mahilig kayong magsabi ng kung ano-ano, no, unsolicited advice, unsolicited opinion. O opinion, pero yung opinion na maganda, wag yung opinion na panlalait, na kung ano-ano na lang. So, yun lang. Nang ano ako, nagpindot na naman si Inger. So, yun lang, no? Mm. And, yun, hindi talaga maiwasan kahit ngayon, kaya ngayon parang yun yung wino-workout ko kasi nakakapagod din talaga sa mundo. Oo, gusto ko na lang sumama sa gusto ko na lang talagang ano kasi nga syempre pag nandun ka na, wala ka lang iisipin, 'di ba? Pero syempre kahit pag ginigising ako ng Panginoon sa umaga, lalaban na naman po ang Disney Princess, ang dragon. Hindi pala Disney Princess. Lalaban pala pa rin ang dragon. Oo. Kasi, yun, this is Nina ulit. Na mas piniling magnegosyo kaysa manatiling magpatuloy na maging empleyado kasi nga ang hirap maging empleyado kung yung mental health mo sinisira ng isang tao. Yes.